Ngayong araw ay natapos ko na yung misyon na ipamigay yung 30 boxes ng ating Trio Ensaymada at iba't ibang tao nga yung mga napagbigyan ko. Meron dito yung mga naghahakot ng basura, yung mga naghahanap ng pagkakakitaan sa loob ng basura, meron din naman yung mga nakatira na lang sa kalsada. At dito mas na-realize ko na swerte pa rin tayo kasi sa kabila ng lahat, meron tayong mga bahay na tinutuluyan, maayos na pagkain, at magandang buhay pa rin kahit na minsan mahirap at may mga problemang dumarating. Maaga pa nga lang nang umalis ako at binaybay ko nga itong daan sa may Ubando. Ang ganda nga ng araw, ang ganda ng panahon para sa pagdi-deliver ko. Pupunta nga pala ako ng Valenzuela kay Ma'am Nadia dahil maghahatid ako ng order sa kanya. At syempre, isinabay ko na rin yung pamimigay natin ng 30 boxes para doon sa mga makikita nating yung tipong may kapansanan, yung talagang hirap makabili ng pagkain nila. Pero meron din naman tayong mga nabigyan na kaya naman nilang bumili. Pero alam mo yun, iba pa rin kasi sa feeling kapag walang judgment, kumbaga galing sa puso yung pagbibigay. At ito nga pala si Ma'am Nadia, siya nga po yung nag-order sa akin ng 2 box. Tapos may tip pa nga nakasama, kaya naman maraming salamat po. At habang inaabot ko sa kanila yung mga box na ensaymada ay grabe yung ngiti nila, yung saya nila, yung pagpapasalamat nila. Kaya sobrang nakakataba din ng puso. Bali ito mga bandang 10:30, umuwi muna ako sa bahay para asikasuhin si mama kasi mga bandang 7:00 ako umalis para mag-deliver at magpamigay. Nung pagka-uwi ko, pinalitan ko muna yung diaper dito sa upuan dahil nangangalay na nga daw si mama. Kaya ililipat ko muna siya doon sa monoblock. Nagkakaroon na din kasi ng paltos yung may bandang binti niya dahil nga sa pagkakaupo niya doon sa wheelchair. Pero kapag naman talaga may time, maya't maya lumilipat siya. At yun na rin yung way para makapag-exercise siya sa paglalakad. Sobrang init kanina kaya naman hinubad ko na lang yung pantaas kong damit dahil pawis na nga rin ako. At yung time na yan, antok na antok pa ako kasi anong oras na din ako nakatulog. Hindi nga kasi nakakatulog si mama sa gabi kaya kapag gising siya, gising rin ako kasi nga nagpapalipat-lipat siya doon sa upuan. At tignan nyo naman, tinapat ko nga kay mama yung electric fan pero pinatay ko naman. Dala talaga ng antok yan. Tapos inalis ko na muna nga dito yung pusa na kumakalmot sa akin. Tignan nyo naman kasi yung ginawa. Nakangiti pa nga ni, kala mong mamamaalam na sa picture. Anyway, yun nga hinanginan ko yung motor para walang maging aberya sa pagbiyahe natin sa pangalawang batch ng paghahatid. Tapos si Ate Cora muna nga yung may iwan kay mama para magbantay habang wala ako, habang nagpapamigay at nagde-deliver pa ng ibang mga order. So hindi ko na nga na-videohan yung karamihan dahil hirap nga din at yun nga lang cellphone holder yung inaasahan ko. Yun, tapos eto nga at may naabutan ako, yung iba hindi ko na nabibidyohan ng maayos dahil nakakahiya din kasi ayokong isipin nila na alam mo yon yung parang gagamitin ka sa vlog para pagkakitaan. Hindi ko alam, basta gusto ko hindi nila alam na binibidyohan sila parang ganun. Pero binabanggit ko din naman na nagbablog ako. Tapos ayan, kagaya dito, kumain ako ng lugaw bago umuwi at nabigyan ko nga din sila. Kaya naman shoutout sa inyong lahat at maraming salamat sa suporta. Yun lang, God bless.